kasi mga kababayan ko, no? Yung bibigyan natin reaction ngayon, itong pasabog. Oo, pasabog po, no? Pasabog na malupit. Ano yung pasabog? Ayon po, no? Ayon po sa ating tatlong pakitong-kitong. Ayon po sa ating tatlong pakitong-kitong na itong majority di umano ay talaga nagkakagulo na. Ultimo si Mike Villar, di umano nagkukumahog na. Hindi ba naman alisin sa script Inalis si Loren Legarda ng 18 ex-Marines, pero si Villar hindi. It's unfair, you know? Diba? It's unfair. Mga bobo! Kasi bakit unfair? Ito kasi yung mga kababayan ko. Unfair yon kasi gumawa kayo ng script, nalimutan yung tanggalin si Villar na nasa block nyo na. Di ba? Di ba't mga tanga? Ito naman si Mike Defensor, no, hindi inusisa sa kasi Marcoleta. Kaya ano nangyayari ngayon sa kanila? Di nagkakagulo na. Well, yun, pabor sa atin yun. Pabor sa atin yun, mga kababayan. Na magisa sa sarili niya mantika. Sino po? Si bakla tuloy. Si Cayetano, di ba? Disclaimer lamang po, Hindi po siya bakla, di ba? Mga bobo! Mga bobo! Di ba? Baka mamaya sabihin naman, hindi bakla wala naman tayo sinasabing bakla. Kantahan pa natin. Di ako bakla, bakla, di ako syokla. Di ba? Kla, nililinlang ka lang ng iyong paningin. Babae po ako, ano? Madaldal lang talaga siya, mga kababayan ko. Oo, madaldal lang talaga. Diba? Madaldal lang talaga to si Alan Peter Cayetano. Kasi bakit? Syempre, na-hurt Na-hurt siya. Diba? Kailangan niyang ilabas yun Pusang gala, viral na naman tayo nito. Kayo kasi, No, makukulit rin kayo dyan Sinabi nga hindi bakla, di bayot. Oo, diba? Sexy. Diba? Sexy. Kasi nga mga kababayan, unfair talaga na itong si Mike Villar, no? Ayon sa ating tatlong pakitong-kitong, mga kababayan. Nagkakaroon nga ng komplikasyon itong itong partido or Cayetano Block. Kaya maugong po, no? Maugong ang usap-usapan na di umano ay tatlo pa ang posibilidad na lumipat. Ay nako. Delikado yan. Hindi, para sa naman, mga kababayan, di ba? Naintindihan ko naman kung lumipat sila. Naintindihan naman natin yon, di ba? Kasi bakit? Kasi nga, walang leadership ang tao nato, si Alan Peter Cayetano. Mahina. Mga bobo! Mga bobo! Diba? Mahina. Diba? Kahit kayo, alam nyo yan. Alam nyo sa sarili nyo yan, mga kababayan. Palike and share naman, mga kababayan. Sayang naman yung natin dito kung hindi kayo magla-like. Diyan, simpleng like lang. 82 tayo rito, 7 lang ang like. Like din. Para naman ma-recommend tayo. Nagpahayag nga itong si Senator Erwin. Oo, nagpahayag po si Senator Erwin.
ng ano po, ng kanyang kadismayahan. Nadismaya po. Kasi nga, huling-huli na sa akto, itong 18 ex-marines na ito. Diba? Kahit sino naman, tayo halata nga natin na yung 18 ex-marines drama talagang very support ng funding diba? Oh. Pakinggan natin yung sinasabi ni Senator Erwin, di ba? Oo. Di ba? Shout out pakinggan natin to sinasabi ni Senator Erwin. Ano? Ito po, mga kababayan, pakinggan natin ha. Pinag-crave ni Mrs. na Gatsu. I am with my lawyer, Attorney Jovito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, Nako. Bulontate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, Correct. human trafficking. So, hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila Tama. sa atin. So, ayun na po, kasama ko pa nga po lawyer at pagsampanan ko ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila kahap nung June 4, padami na padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Kalukuhan na. Tapos nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung lista, nagbawas sila ng mga tao. So, talaga nakikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations. Tama. Tapos kayo ipa-inhibit naman by the time na mag-aharap kayo sa committee ninyo. Wala akong problema. Pag-usapan na po namin yan ng majority. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Wing Gatchalian. Ay naman po at pumayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair. Siguro ganun po gagawin natin. Or we will create a subcommittee to investigate flood control. Tama. Kasi parang hindi na tayo natapos-tapos. Pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na, may mga arrest na pong ginagawa. Oo. May mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Remulla na ina-actionan niya po ito kagad at pinapasa niya po sa Sandigan Bayan. So, clarify ko lang. When the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Mag-iinhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Tama. Dahil yun din po hinihingin lang sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligod. Hello, shout out. Ayan, Marky Kaya nag-inhibit ako. Di wala akong problema. Mag-inhibit po tayo. Bigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Nakausap daw kayo ni Balikot? Hindi po. Kanina? Hindi ko po siya nakausap. Senator Soto. Diba? Yan kasi mga kababayan, yan yung sinasabi natin na simpleng arithmetic dapat maintindihan na natin. Paano sasagot ngayon ng ano niyan? Paano sasagot ang 18 ex-marines? Yung 18 kargador ng maleta. Diba? Paano? Diba? Paano kasi? Ang dami-dami nilang sinasabi, ang dami-dami nilang dinadawit. Kung sino-sino na dinawit nila, wala naman palang ebidensya. Anong tawag sa mga yon? Mga bobo! Mga bobo! Di ba?